Kumusta po kayo? Iyon. Paayos ng paayos. Payaman ng payaman at pabanal ng pabanal. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, napakaganda mo ngayon, napaka-pogi mo ngayon. Iyon. Yun lang naman ang sasabihin, bit dumami. Okay po. Pag-usapan po natin ngayong araw na ito, ang tamang tugon ng taong nakatanggap ng kaligtasan. Amen. Sino dito, alam mo, tinanggap mo na ang iyong salvation? Amen? Talaga? Sabihin mo sa katabi mo, tinanggap ko na ang salvation ko. Amen. Okay. Matthew 13:44. Nakasulat dyan, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. So in short, once daw na makita mo ang salvation, kikilos ka talaga na talagang binibigyan mo ito ng sobrang importansya at kung maaari ay hindi mo nabibitawhan. Di ka? Tama naman. Nung nakilala natin ang Panginoong Jesus, binitawhan mo pa ba? Hindi na, di ba? Kaya ano ang tamang tugon ng taong nakatanggap ng kaligtasan? Number 1, pinahahalagahan niya ang kaligtasan bilang tunay na kayamanan. Amen? Tinitreat natin ang salvation na treasure. Hindi yung parang basta-basta lang, nakwento lang ni pastor, yung pala yun. No, once you realize how God helped you, how Jesus Christ saved you, na natanggap mo na ikaw ay walang pag-asa dapat dahil sa sobrang makasalanan natin, pero tayo ay niligtas ng Panginoon, once that you have understand that, for sure, pahahalagahan mo yon, di ba? Kaya ang sabi dun sa verse, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid, di ba? Ang atin daw salvation ay parang isang treasure or isang kayamanan. Alam nyo, nang makita ng tao yung kayamanan, according dun sa kwento, agad niyang naunawaan ang halaga nito. Ganito rin dapat ang taong nakatanggap ng kaligtasan. Nakikita niya ito na pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Hindi sa anumang kayamanan sa mundo. Ito na. Kung meron ka mang pinahahalagahan na gamit, o properties, o relasyon dito sa mundong ito, nako, sinasabi ko sa inyo, walang mas mahalaga kaysa dyan, kumpara dyan sa salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Di ba? Bakit ang hindi mo bibigyan ng halaga ang kaligtasan? Ikinumpara ng Panginoon ang kaligtasan sa isang treasure. Di ba? Ikaw naman, di ka naman as much as possible tayo, mga tao, as much as possible, pinoprotektahan natin ng sobra ang ating kayamanan na meron dito sa lupa. Diba? Tingnan nyo, halata. Pastor, wala man akong kayamanan niya, ano kang poprotektahan? Hindi meron yan. Tingnan nyo, halatang halata sa kilos natin. Pag naalis tayo ng bahay, anong unang-unang ginagawa at lalong walang maiiwan sa bahay? Ano ang first mindset ng tao? Ibibilin, na ilakga ang pinto. Diga? O kaya naman, ay nabunot gan, saksak ng plancha. Di ka? Ay naku, ang rice cooker. Sabi nung anak, wala naman yung kanin, kaya huwag kayong mag-alala. Okay. Alam nyo, sobra nating binibigyan ng halaga. Pati nga yung alam mong gagabihin ka ng uwi, ay sinisigurado mo sa mga anak mo, ay mag-iwan ng bukas na ilaw tayo gagabihin. Bakit natin binibilin yung mga bagay na yon? Kasi we give treasure to what we have. Kahit nga yung bahay ay hindi iyo, kahit nga ito inuupahan mo lamang, di ba? Binibigyan mo siya ng halaga because you consider your property as your treasure. Di ba? Ganon dapat ang mindset natin sa tinanggap nating kaligtasan. Alam mo yon, poprotektahan mo kasi natagpuan mo ang iyong kaligtasan. Tanong, gaano ba talaga, pastor, kahalaga ang salvation? Bakit ito kailangan protektahan at bakit ito kailangan pahalagahan? Alam nyo kung gaano kahalaga ito? Kasi ang salvation ay iniligtas ka sa pinakamatinding kapahamakan na pwedeng maranasan ng isang tao. Diba?
Ano ang salvation? Ito yung nagligtas sa iyo sa pinakamatinding kapahamakan na pwede nating maranasan. Ay, pastor, meron ngang kapahamakan? Meron pala. Akala ko ang salvation ay tungkol lamang sa pagpapatawad ng aking kasalanan. Alam nyo, hindi. Ang salvation is not just about that. Alam nyo, when we think about salvation, we often think only about forgiveness. But according to the book of Revelation, Jesus is not only saving us from sin, He is also saving us from the coming wrath on the earth. Alam nyo, meron pong wrath. Ano bang Tagalog sa wrath? Tanda ko yung joke ni Reb Cleo. Ang Tagalog daw sa wrath ay daga. Ano gito ang Tagalog sa wrath? Ano yung matinding galit o kapahamakan na mangyayari sa tao? Alam niyo sa Bible, may mga diniscuss na wrath or what we call the pre-tribulation. Latag ko sa inyo ang ilan. Sa pre-tribulation daw, o dun sa wrath of God, o dun sa wrath on earth, mangyayari daw yung one world dictatorship. Yung lalabas daw po yung Antichrist. Siya daw po yung magkokontrol ng world government and economy at wala daw pong makakabili, walang makakapagbenta kung wala kang tatak ng mark of the beast o yung 666 na tinatawag. Okay? So sa panahon na yon, kapag wala kang tatak ng 666, hindi ka makakabili, hindi ka makakapag-transact sa ekonomiya or anything. Diba? So that's one, yun ang mangyayari. Ang bilin na bilin noon, sa mga tao ng Biblia, wag daw magpapatatak ng 666. Okay. Pero ngayon, ang maganda, sa nalalaman natin, ang sabi, iniligtas daw tayo sa wrath na ito. Kaya lahat ng ikinukwento kong itong sa inyo, ay huwag kayong matatakot dahil ang sabi ng Diyos, iniligtas tayo dito. Amen? Maliwanag yon. Ibig sabihin, ito hindi natin mararanasan. Amen? Kaya tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, blessed tayo. Di ba? Hindi tayo kasali dito. Amen? Okay? Kasi, ang daming mangyayari dun sa wrath on earth. Magkakaroon ng worldwide war, famine and death. Di ba? Magkakaroon ng mga global conflict, severe hunger, massive loss of life, affecting large portion of humanity. Ngayon, as of today, alam naman natin, nagbabasa naman kayo at nakakakita kayo ng mga news sa Facebook. Di ba? O kaya sa Instagram or sa TikTok. Kita naman natin ang war between US, Israel, and Iran. Di ba? Na laban nila, pero ang naaapektuhan ay ang mga bansa kagaya ng UAE, Qatar, yan, mga nandyan sa Middle East, Bahrain. Okay? Imagine ninyo, dapat talaga tayo magpasalamat ngayon. Ay wala tayo doon Diba? Imagine ninyo yung mga tao na nandun ngayon. Anong nararamdaman? Iposisyon nyo ang sarili nyo na nandun kayo. Di kayo balisang-balisa. Tama ga? Alam mo yun, yung meron na lang bastang mga rocket na nalipad, tapos butit na i-intercept. Paano kung hindi ma-intercept? Diba? At dun, kung saan ka nakatira, dun sa building na yun bumagsak. Naaalala ko, halos every night po, nagme-mentoring po kami ng JA1 Sharjah sa UAE. Kinukumusta ko sila lagi. Alam nyo, ang tinatanong ko sila kung kumusta sila. Of course, because they are Christians, they are believers of Jesus Christ. Alam niyo yung kwento nila, very positive at masaya. Sabi nila, okay naman po kami dito. Kami naman po masaya dahil nasa bahay laang, hindi nagtatrabaho. Ganyan. Online lang ang trabaho. Kagaling talaga ng mga Pilipino. May gera na, nakakakita pa rin ng magandang bagay. Kagaling at walang pasok at nandun nilaang. Pero may isang nagsalita. Sabi niya, mahirap pastor, hindi makalabas. May mga bibilhin ka, hindi makalabas. Tsaka ako kung tutuusin, yung mga hindi talaga kilalang Panginoon, ay talaga mahirap matulog. Bigla na lang may nasabog sa tabi namin hindi namin alam kung building na baga namin yun o building ng katabi. Alam niyo yun? Imagine that feeling. Ang sabi ng Diyos, diyan tayo niligtas. Diyan tayo iniligtas ng Panginoon. Hindi na tayo makakaranas ng kahit anong gera. Amen? Diba?
Ang dami niyang sinabi, natural cosmic disasters, demonic torment and fear, persecution and global chaos. Yun daw global chaos, yun daw mga hindi nagpatatak ng 666, sila daw ay hahabulin, hahantingin at pagpapapatayin dahil ni ang Antichrist rule. Imagine niyo yun. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pwede yung medyo lukewarm lang eh. Nagkukwentuhan po kami ni Bishop the last time po kami nagkita ay Tuesday. Sabi niya sa akin, alam mo, yung nauunawaan ko na yung sa Revelation na yun. Sabi, naunawaan ko rin ng ayos nung pinaliwanag niya. Sabi niya, kawawa yung mga tao na, of course, the unbelievers, kawawa. Kasi hindi tinanggap ang Panginoon. Pero kawawa din yung mga tao na tinanggap ang Panginoon, kilala nila ang Panginoon, pero medyo siyaw-siyaw ang pananampalataya. Medyo lukewarm baga. Kaya pala sabi sa Bible, sabi ni Lord, I will spit out in my mouth, yun daw mga lukewarm. Di ba? Bakit ho, sabi ko, bakit ho kawawa? Ay, imagine mo, pag nandyan na yung Antichrist, ay alam mo naman na hindi ka dapat magpatatak nung 666 dahil narinig mo yun nung ikaw nandito pa nung ipinipreach ng mga pastor, narinig mo yun At saka, nakita mo na yung mga taong talagang nanampalataya sa Panginoon ay wala na sa paligid. Nasa langit na, nadala na sa rapture. Yun ang sinasabi niya. Ano ho ngayon? Hindi ka talaga susunod doon sa Antichrist. Kasi alam mong totoo ang Panginoon dahil yung mga pamilya mong nananampalataya, naniwala sa Panginoon nawala ikaw ay naiwan O in short, talagang totoo ang Panginoon. Alam mo yun. Sabi ko, ba't ho problema? Problema. Hahabulin ka ng Antichrist dahil hindi ka magpapatatak. Alam mo naman yun, di ba? Sabi ko, oo nga. Napakahirap. Kaya daw, sabi sa Bible, sabi po sa Revelation, mas pinipili pa ng mga taong naiwan na nakakilala sa Panginoon ang magpakamatay na nung time na yon. O ibig sabihin, hayaan ang mapatay. Dahil alam nila na totoo ang Panginoong Jesus. Amen? Amen? Well, one thing is good. One thing is good. Ang sabi ng Diyos, hindi natin mararanasan yan. Amen? Amen? Unless talagang nagmamatigas pa rin kayo at sinasabi nyo, meron pa ganamang hihirap sa buhay ko ngayon. Yan ganamang rat na yan, meron pa ganaman akong hindi nararanasan. Kaya ko yan. Actually, may mga nakakausap po ako minsan sa counseling. There are moments daw ng buhay nila na talagang tinatanong nila si Lord. Sabi nila, Lord, bakit? Bakit parang pinababayaan mo ako? Naman dumadating sila sa point ng ganun, siguro because of the pain that they are experiencing. They are very emotional at that time, at that moment. Kung nauunawaan ko rin naman, ba't nila nasasabi yon? Pero ang bigat pag hindi ka kumapit sa pananampalataya sa Panginoon. Dahil may parusa talaga Alam niyo yon? That's the sad part Meron talagang wrath, meron talagang impyerno. Imagine nyo yung kinuwento ko sa inyo. Wrath pa lang yun, pre-tribulation pa lang yun. Hindi pa yun yung impyerno nating alam na pinag-uusapan. Di ka? Gusto nyo ninyong ikwento ko pa sa inyong impyerno. Abay, gusto pa rin nga daw Walang sumagot Ay siya, sige. Hindi kasi baka natin masyadong binabaliwala ang salvation at hindi natin masyadong nabibigyan ng halaga ito. That's the problem. That's why my objective to us today, maging sa ating mga viewers, bigyan natin ng halaga ang kaligtasan natin. Di ba? Ang impyerno, sabi dyan, hell is not only fire. Baka yun ang akala natin apoy lang naman pala. Ako nga'y nakain ng kapoy. Ako nga'y nalakad sa apoy. Minsan may yabang ang tao Pero hindi lang daw yan fire. It is eternal regret. Alam mo yung eternal, walang tigil na panghihinayang mo. Eternal separation from God. Habang buhay na hindi natawag ka sa Panginoon, hindi ka makakontak. Walang signal. Di ba? And it is eternal punishment. Alam niyo yon? Ang hirap niyang hell. Yung tumatawag ka sa Lord, pero wala. At alam niyo, marami na po akong na-experience na, alam niyo, yung istorya nung tumatawag pero walang sumasagot. Ang hirap kaya nun, diga?
Tandang-tanda ko noong kaming mag-asawa ni Heidi ay mag-boyfriend-girlfriend pa lamang. Kami ay lumabas. Kasama naman po ang aking pamilya. Medyo ginabi po kami ng uwi. Sa madalit sabi, ang cellphone ho ng asawa ko ay nalobat. Ang cellphone ko ay nalobat din. Ito na, ang kanyang tatay, ang aking bianan ngayon, tawag ng tawag, ay hindi makontak. Alam nyo na siyempre ang isip ng ama, hanggang kami magkasama, tapos ginabi na, anong iniisip ng ama? Lahat iniisip na hindi maganda. Sa madalit sabi, galit na galit. Kasama naman ng feeling talaga nung ikaw ay may tinatawagan tapos hindi ka sinasagot, o kaya ay lobat. Taas ang kamay ng mga magulang na iamot sa kanilang mga anak pag sila hindi sinasagot. Yung kamay ko hindi ko binababa. Kahirap pag hindi ka sinasagot. Kasi yung worry nabubuo na hindi naman dapat nabubuo ang worry. Kaya mga anak sagot agad. Hindi ko naman po nakita at ako'y naka-do not disturb. Kakahirap ganun di ending iyan. Biga na uso yan. Okay. Alam nyo, sagot mga anak kasi mahirap ang may kinokontak na hindi sumasagot. Naalala ko pag may mga funeral po akong hinahandle, may ililibing, malimit na nakikita kong sitwasyon, siyempre sa sobrang emotional po at lungkot ng pamilya, talagang kinakausap nila iniiyakan nila yung patay at kinakausap. Sabi, bakit mo ako iniwan? Bakit? Ngayon pa, ang dami natin pangarap. Sumagot ka. Paano ko sasagot yun? Okay, talagang may mga maririnig kang gano'n. Parang alam mo, nakikipag-usap siya at nag-e-expect siya that there's an answer. Ang hirap kaya ng gano'n. Imagine, position yourself na kat na hindi kayo yon. Pero isipin nyo yung mga tao na nandun sa impyerno na kilala nila ang Diyos pero hindi sila tumanggap ng ayos at tawag sila ng tawag sa Panginoon pero wala ng koneksyon. Diba? Magaling tayo ngayon. Pag tumawag tayo, sinasagot agad. Amen? Gaya ngayon. Ako po'y talagang sa biyaya po ni Lord, ako'y healed na in Jesus' name. First time ko pong nakaramdam sa buong buhay ko na ang aking BP ay tumaas nang ako naman po'y walang ginagawa. Kaya magaling pa yung may ginagawa hindi nataas ang BP. Okay. Kaya bawal daw ang tamad alam nyo, kaya ako, ang sarap po ng feeling na sabi ko kay Lord, paglakad ko din Lord, pag akyat ko doon, hindi na ako makakaramdam na ako'y nahihilo o nalulula. Amen? Kasarap. Kasi pag tawag mo, may sagot. Oy, nakaka-preach ako sa inyo di ba? Kaya palakpakan natin si Lord sa biyaya niya. Di ba? Ang bilis, sumasagot talaga si Lord. Paano pag nasa impyerno, walang sagot? Aray ko po. Di ba? Alam nyo, napakatindi ng mga biblical descriptions ng hell. Ewan ko baga kung hihimayin ko pa sa inyo or alam nyo na kailangan nyong pahalagahan talaga ang inyong salvation. May picture po kaming nakita, pero I don't know if this is the complete description of it. Yan. Imagine nyo ho yan. Hanap ng aircon. Diga? Imagine nyo, yan yung sinasabing dagat-dagatang apoy or the lake of fire. Ang pinakamatindi ho dyan, ramdam mo yung sakit, hindi ka makaalis. Diga? Magaling ho sa atin pagka ikaw inapaso, ang bilis mo, diga? Sa kawali pala, ang pagkikinapaso, diga, pagkakabilis ng alis ng kamay, reflex ang tawag. Doon pag alis mo ng kamay, saan pupunta? Diga, impyerno pa din, apoy pa din. Kaya pala ang sabi dun sa Bible ay wala daw pong the ultimate loss of God's presence, a place where yun daw pong mga tao ay meron ng gnashing of teeth, yung nagngangalot na ng ngipin dahil sa sobrang sakit. Ewan ko lang kung hindi natin mabigyan ng halaga ang salvation na tinanggap natin. Kaya pag talagang natagpuan mo si Jesus at nalaman mo na dito kanya niligtas sa impyerno, ay malamang bibigyan mo na ng halaga ang iyong kaligtasan. Amen? Amen.
Pastor, hindi naman ho ako makapalakpak dahil hanggang ngayon hindi ko alam kung ako bagay may kaligtasan. Okay? Well, explain ko lang po sa inyo na mabilis. Ito'y laging binabanggit ni Pastor Ito sa atin, na the gospel speaks of repentance, acceptance, at ang iyong pananampa and your faith to Jesus Christ. Kaya po ang sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so whoever believes in Him should not perish and have everlasting life." Amen. Ibig sabihin, that's simple. Ibinigay ng Diyos sa atin para daw hindi tayo mag-perish. In short, para hindi natin maranasan yung wrath, para hindi natin maranasan ang impyerno. Amen? At ang sabi ng Lord, everlasting life. Alam niyo yung dalawa yung everlasting life na binanggit sa Bible. Everlasting life sa hell, at syempre, ang everlasting life sa heaven. Ang bigay daw ng Diyos sa atin is an everlasting life in heaven. Amen? Kaya ang sabi niya doon, panampalatayanan mo, paniwalaan mo na si Jesus Christ ang nagligtas ng kasalanan mo. If there is a time in your life na hanggang ngayon, ang iniisip mo ay kaya mong bayaran ang kasalanan mo, well, malaking problema po yan. Kahapon, nasa funeral po ako ng tatay ni Sister Rosie. Saya po ng pamilyang yon dahil sila po ay naging intact together. Of course, malungkot. Pero happy na rin po sila at 92 years old na po yung tatay ni Sister Rosie nung namatay. Pero na-discuss ko po doon dapat pinaghahandaan ang buhay dito sa lupa. At ang pinaghahandaan mo ay hindi yung ipapamana sa anak mo, hindi yung ipapamana sa apo mo lamang. Dahil yung mga yon, benepisyo ng iiwanan. Papaano ikaw o papaano tayo na aalis sa mundong ito? Anong pinaghahandaan natin? Gets niyo ako? Amen? Isipin niyo, lot of people here on earth, their mindset is, oo, alam ko mawawala ako sa mundong ito. Oo, alam ko aalis ako sa mundong ito. Kaya naman pinaghahandaan ko para may magandang buhay ang anak ko, may magandang buhay ang apo ko. Diba? Ang tanong ko, ang buhay mo pagkatapos pinaghandaan mo. Diba? Diba? That's why we need to think of it. Kung sa tingin mo ay ang mabuting gawa mo ang magdadala sa iyo sa langit, problema. Dahil nabubuhay tayo sa mundong masama. Kaya imposible na maging perpekto at magkaroon ka ng buhay na hindi ka nagkakasala dito sa mundong masama. Imposible yun. Diba? So, papaano tayo pupunta sa langit kung tayo ay makasalanan? Yun. Si Jesus Christ ang nagbayad ng kasalanan natin para tayo ay tanggapin ng Ama. Amen? That's simple. Kaya, wag na kayong maglala. For sure, naalala ninyo at maiisip ninyo na ang langit, ito ay isang regalo. Amen? It is a gift. Kaya dahil mahalaga sa iyo ang kaligtasan, halatang halata sa iyong mga kilos. Kasi, nagbibigay ka na ng panahon para sa panalangin. Nagbibigay ka na ng panahon para sa pagbabasa ng Bible. At halatang halata sa inyong lahat na kayo ay nagbibigay ng panahon dahil nandito kayo tuwing linggo sumisimba sa Panginoon. Amen? Diba? That's how you give importance to your salvation. Iniiwasan mo ang kasalanan dahil ayaw mo na ang relasyon mo sa Diyos ay mawawala at masisira. Kaya naman tingnan mo yung katabi mo, mukhang banal na yan, di ba? Amen? Kasi mahalaga sa kanya ang salvation ang gospel Kaya hindi na siya nagkakasala basta inilalaban niya yon. Hindi ko sinasabing hindi ka magkakasala, but you're fighting for it. No? At lastly, sinisigurado mo, binabahagi mo ang salvation sa iba. Amen? Kaya meron tayong life group leaders night Kasi gusto nating i-appreciate lahat ng mga leaders na nag-aalaga para masigurado na maraming tao, kamag-anak, kapamilya, minamahal natin ang hindi makakaranas ng impyerno. Amen?
Okay, number 2. Ikaw na tumanggap ng kaligtasan, ang tugon mo, siyempre, hindi mo lang basta pinapahalagahan, kundi tinatanggap mo ito ng may kagalakan. Di ba? You'll be very happy once you learn, you've heard and you have understand na hindi ka pupunta ng impyerno at pupunta ka ng langit. Ay pag hindi ka naman sumaya, ay aywan ko na. Amen? Tingnan nga natin, ipakita mo nga sa katabi mo kung gaano ka kasaya. Sabi ng isa, hindi. Sasaya lang ho ako pag may Jollibee na. Ang sabi doon, sa verse, tuwang-tuwa siyang umalis. Di ba? Nung nakita daw niya yung bukid, yung kayamanan sa bukid, tuwang-tuwa siyang umalis. Ganun talaga. Once you found salvation, once you found a treasure, ay you will be happy. So, ngayon, masaya ga tayo. Tunay, parang ilan lang ang masaya. Oh, isa pa, masaya ga tayo. Oh, sabi, amen. Kasi, kaya tayo masaya dahil alam nga nating niligtas tayo ni Lord eh. Pero marami pa rin nagsabing hindi pa masyado, pastor. Kasi yun naman kinukwento mong impyerno eh, halos parehas na rin naman na nararanasan ko din sa buhay ko ngayon. Kaya parang walang dating. Kung ang tanong mo ay kung ako'y masaya, ay pastor, hindi pa din. Okay. Baka sasaya ka dito. What if I show you? Kung kanina nilatag ko sa inyo ang pangit, ang impyerno, ang rat, what if I show you? Baka magkaroon ka ng konting magandang alaala or picture of what heaven is. Pwede ko bang ipakita sa inyo yung sa imahinasyon pa lang ito ng tao ha? Ay ang sabi ng Diyos sa Biblia ay hindi pa daw naaabot ng ating isip, ng ating pananaw, ang mga makukuha nating sa langit na binibigay ng Diyos ha? Pero ito po'y nakita ko lang na ginawa based po sa description ng Bible. Siyempre ito, imagination lang to ng tao. For sure, more than this ang langit. Okay? So, panoodin po natin ang videong ito. Kita nyo na? Oh, parang hindi kayo natuwa. Bitin. Naghahanap kayo ng tao. Ay, wala pa. Nandito pa kayo eh. Amen. Okay. Amen. Okay. Now, alam nyo, ang maganda sa picture ng heaven, hindi lang yung lugar ay maganda. Kung kanina, diniscuss ko sa inyo na ang impyerno ay puro pagdurusa. Dito sa langit, wala na kahit anong pagdurusa. Amen? There's no suffering at all. Amen? Kung dito sa lupa, nakakaranas ka ng pagdurusa, ay maging masaya ka. Bakit? Dahil alam ng Diyos na hindi mo na yan mararanasan pagdating ng langit. Amen? Alam nyo pa anong meron sa langit? Yung sa mga pinakita sa inyo? Aba, bawat isa sa atin, lahat tayo may sari-sariling mansyon. Amen? Sinong gusto ng mansyon? Parang di kayo natuwa. Talaga? Wala akong pambili, pastor. Hindi nyo kailangan bilhin. Ano? Dahil yun ay inihanda na ng Panginoon para sa ating lahat. Amen? Eh talagang ewan ko pag hindi nyo nagustuhan yan. Naalala ko po itong, alam nyo po doon sa Bible, ang sabi, ang gate daw ho doon ay pearl. Di ba? Pearly gates. Sinasabing ganon. Naalala ko itong asawa ko, nung kami yung nagpapagawa ng bahay, mahilig ho ito sa pearl. Kung maaari daw po yung pinto namin ay pearl. Yun daw pong aming mga gamit ay may mga accent ng pearl. Ngaling-ngali kong sabihin, hindi naman ako ang Panginoon Kamahal-mahal naman ho ng mga gayong bagay dito sa mundo Ano? Ay di, nung hindi ko mabili, sinabi ko sa kanya, asawa ko, huwag ka mag-alala. Kasi pagdating natin sa langit, pearl ang gate doon. Diga? Oh. Kaya ayos na ho, masaya na ho siya. Kaya ang aming pong bahay, ang aming pinto, bubog. Opo.
Ay, issue yun. Okay. Now, ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya naman, ikaw na tumanggap ng kaligtasan, ikaw magiging masayang-masaya. Diba? Dahil alam mo na iniligtas ka ng Diyos dito. So let us practice to be grateful all the time. Maging mapagpasalamat tayo parati. Kasi nga, everything is already prepared for us. At hindi lang yun ha. Inalis ka ni Lord sa hell, huwag mong kakalimutan yun. Ha? Kaya be thankful all the time. Alam nyo, may mga evidence ang tao na kahit tinanggap mo na si Lord, hindi pa rin tayo masyadong thankful. Diba? Tingnan nyo, ang araw-araw ng buhay natin, di ba sabi ipagpasalamat, yung nga daw magising sa umaga magpasalamat na. Tingnan nyo ang inyong health, ang ating health. Every time we have good health, ba't hindi natin napapasalamatan lagi si Lord? Kailan mo lang mapapasalamatan si Lord? Pag ikaw ay nagkasakit, tapos ikaw ay gumaling. Ako po'y may testimony. Ako po'y may testimony. Ari po'y kailangan kong ikwento. Hindi ka? Bit nung ikaw ay walang sakit, ay walang testimony. Gets niyo ako? Diba? Dapat be thankful all the time. Yan ang epekto ng masaya. Lagi mo ikinukwento ang magaganda na nangyayari sa'yo. Diba? Kaya naman ang salvation, minsan parang ganun din eh. Hindi rin masyadong nabibigyan ng halaga. Hindi rin masyadong naiikasaya ng marami. Kasi bakit? Hindi pa nararanasan ng langit. Kaya hindi pa masyadong nabibigyan ng importance. Kaya ang tao minsan hindi pa ganun kasaya pag nabanggit ang langit o ang salvation. Kasi hindi pa natin nararanasan eh. Parang sakit lang. Magpapasalamat ka lang pag gumaling na. Naranasan na. Kuha niyo ako? Yung pagpapala, yung hinihingi mong blessing, magpapathank you ka lang kapag punong-puno na yung bank account mo. Kasi naranasan na. Naunawaan ko ang tao minsan eh, kaya hindi thankful sa salvation, kaya hindi sila masaya sa salvation, kasi nga, puro kwento pa lang ang salvation eh. Puro kwento pa lang ang langit eh. Hindi pa nararanasan eh. Okay? Alam niyo, ang tao laging ganun eh. Magpapasalamat lang kapag naranasan na. Okay? Pero yun nga ang challenge sa atin ng Lord eh. Yung faith natin, kailangan makita sa atin ang joy o ang happiness ng salvation na tinanggap natin kahit pa ang reality ay ang kaligtasan o ang langit ay kwento pa lang. Yan ang laban. Kailangan maging masaya ka na ngayon kahit hindi mo pa siya nararanasan. Alam mo yun? Kalimitan, ang ating kayang pasalamatan ay yung mga panlupa pa lang. Kailangan lumampas na tayo sa ganong ugali o ganong karakter. Kailangan makatawid tayo na kaya na nating pasalamatan ang langit kahit hindi pa natin nararanasan. Amen? Amen? Sabi sa 1 Corinthians 15:19, kinuha ko po sa easy version. Kasi sa King James medyo mahirap unawain. Pero dito ang ganda. Sabi dyan, as believers, we trust Christ to give us a new life after death. Diba? May tiwala tayo that God will give us a new life after death. But if we only trust Him to help us in this life, we should be very sad. Everybody should be very sorry for us more than anyone else. In short, ang sinasabi po niyan, na tayo ang pinakakawawang tao kung ang ating pananampalataya sa Panginoon ay yung hanggang dito lamang sa lupa na kaya niyang gawin sa atin. Di ba? Dapat daw tayo ay maging masaya. Okay? Dahil ang salvation na sagot ng Diyos ay hindi panlupa lamang, abot hanggang langit. Amen? Amen? Now, nakakatuwa, baka kasi hindi nyo pa masyadong napipicture lahat. Ilalatag ko na sa inyong lahat. Habang may oras pa ako, konti na lang ito. Okay? May isa pang kwento, dahil sabi nyo nga, puro kwento naman ho ang Biblia, kaya hirap naman maranasan eh. Are, napakagandang kwento. Yung sinabi ko sa inyong wrath of God, yung hell, ay hindi natin mararanasan, areho ang mangyayari. Sabi sa 1 Thessalonians 4:16-17, sapagkat sa araw na iyon, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos.
At ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. At ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Amen? Di ba? On the second coming of Christ, ikaw na nananampalataya ng araw na yun sa Panginoon, kasama kang kukunin at pupunta sa langit para salubungin ang ating Panginoon. Amen? Sinong gusto yon? Yung iba hindi makapalakpak. Ano kaya ibig sabihin noon? Di ba? Ang ibig sabihin noon ay hindi mo na kailangang alalahanin ang mangyayaring parusa ng Diyos sa mundo na hindi nananampalataya sa Kanya. Tayo magro-rule and we will be there on earth, on heaven with our God. Amen? Guaranteed, walang wrath, walang hell. Ang maganda po sa Bible, kung ito man ay kwento-kwento lamang sa nababasa natin, ito po ang kwentong totoo at dapat paniwalaan. Amen? Maraming kwento ang kapitbahay mo, minsan hindi na talaga kapanipaniwala. Diba? Pero pag Bible ang nagkwento, totoo yan. Amen? Sanay nga tayo sa gayon. Sabi sa atin, nung panahon na tayo nasa ating relihiyon, anong sabi ng mga matatanda? Ay di kayo sinabi. Ay di subukan. Para malaman. Diba? Ay wala namang masama. Ay di subukan. Yung iba'y pamahiin pinagagawa sa atin. Huwag kayong magwawali sa gabi. No, at lalabas daw ang swerte. Kahapon ako'y naglibing. Pagkakatuwa ko, sabi nung isa ay may numero ho yung may nakasulat na numero ho doon sa kabaong. Hindi ko alam kung bakit. Baka kung anong number nung kabaong. Serial number yata, inventory number. Tiningnan, sabi, ay, tatay, patatamain niyo ho kami sa numero nga Yun ang sabi ay katinda Okay? Ay kayang paniwalaan yung gayong bagay. Pero pagdating sa Biblia, hindi kayang paniwalaan So, my point is, mga kwentong, sabi nga ho sa kanto, kwentong barbero, ay ang relihiyon ay sinasabing subukan, kahit walang masama. Ay ari ho sinasabi ko sa inyo, ari ang paniwalaan natin dahil siguradong ari ang hindi masama. Amen? Kaya naman tayong tao na masaya tayo sa salvation natin, walang hanggan ng ating pagpapasalamat. Non-stop ang ating gratefulness. Amen? Kaya wag mong babaliwalain ang bagay na nakakaapekto sa happiness mo. Okay? Ibig sabihin, kapag ang iyong mga kaya mo nang baliwalain yung mga bagay na makakaapekto ng kaligayahan mo. Diba? Halimbawa, yung may moment na ikaw ay dyan sa bahay, mga anak mo ay mga makukulit. Diba? O kaya ang asawa mo ay hindi umuwi sa tamang oras. Di ikaw imbis na magalit, ikaw ay magiging masaya pa. Bakit? Alam mo namang, sa ikaw hindi umuwi ng oras ng gusto kong uwi mo walang problema dahil mahal naman ako ng Panginoon at ako na may palangit. Hindi ka maaapektuhan masyado Hindi ka na masyado magiging mainitin ang ulo. Dahil bakit? Masaya ka sa kaligtasan mo Kapag lagi kang masaya, lagi kang peaceful. Mapapalampas mo yung mga pangit na kaganapan. Tama ba ako? Sabi, hindi ho. Ang mali ay mali. Iba yun. Okay. Kaya sa inyo, halimbawa, kasama mo sa church, narinig ang preaching na ito. Pag-uwi ninyo, kayo magkakasama. Tapos yung kasama mo, mainit pa rin ang ulo niyang katabi mo. Sasabihin mo sa kanya, klaseng ikaw ipa-impyerno pa. Okay. Alam nyo na Pag-uwi nyo at may uminit ang ulo sa kasama nyo klaseng ikipa-impyerno pa. Okay. Okay. Tingnan nyo, sa mga, alam nyo, pag masaya ka, lahat ng bagay okay lang Diba? Masaya ka lahat ng bagay okay lang. Tingnan mo, pag yung isang dalaga, kinausap ng kanyang crush. Diba?
Tapos nakita yung kanyang kapatid, suot yung kanyang bagong damit, tinanggal pa ang tag. Diba? Tamot, hindi yun magagalit. Ay, sa iyo pala bagay yung binili kong damit na iyan. Masayang masaya, kausap ng crush eh. Ano? Pero tingnan mo, kung yung crush nakasalubong niya o nakita niya, pero may ka-date na iba, tapos nakita yung kapatid niya suot ang damit, tingnan niyo, hubadin mo yan! Hubadin mo yan! Diba? Tamot, iba ang mood. Okay? Diba? Kasi nga, pag masaya ka, peaceful ka. Amen? Kaya be always happy dahil ikaw iniligtas ng Diyos sa impyerno. Amen? Ano pang ginagawa ng masayang tao dahil sa kaligtasan niya? Hindi ka na warrior. Amen? Hindi ka na mag-worry sa kahit ano. Dahil kaya mo nang i-overcome lahat yan eh. Tamo, pag may natawag sa iyong maniningil, hoy, magbayad ka. Ang Panginoon ang magbabayad ng aking utang. Lakas ang loob mo pag nasabi mo yun, ano? Okay. Ay, magbayad kayo ng utang nyo, ha? So now, last na. So, una, binibigyan natin ng halaga. Patatlo, ito ay tayo nagiging masaya. Meron tayong kagalakan sa ating salvation. At patatlo, pinakamaganda sa lahat. Handa niyang isuko ang lahat para dito. Amen? Pag natagpuan mo ang salvation, kaya mo nang isuko ang lahat para doon. Amen? Kaya ang sabi doon, at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Iniwan ang lahat para sa salvation. Dahil sa halaga ng salvation, handa niyang isuko ang lahat para ito ay mapa sa kanya. There's a famous na tao na talagang believer ni Christ. Okay? He's an evangelist. Si Jim Elliot. Sabi niya, giving up what won't last to gain what lasts forever is never foolish. Tama? Kahit daw ibigay mo ng ibigay yung mga bagay na hindi naman tatagal sa mundong ito, kapalit yung bagay na pang forever ay hindi daw kahibangan. Di ba? Dahil alam niya ang kahalagahan ng kaligtasan, hindi siya nag-isang tabi ng anumang hadlang. Kasalanan man yan o bagay na pumipigil sa kanya sa pagsunod kay Kristo, iniwan niya yan. Tayo, lahat tayo. Alam na natin ang kaligtasan. Alam na natin na niligtas tayo ng Diyos sa impyerno at dadalhin tayo sa napakagandang langit. Okay? Ang tanong ko, ano ang isusuko natin kay Lord? Ikwento mo nga sa katabi mo kung ano isusuko mo. Ay wag na, mamaya na sa life group na laang. Ano ang isusuko mo? Okay? Kaya mo bang isuko yung kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa? Kasi nga, alam mo na ang salvation mo, nasa iyo na. Ang bisyo, ang kabisihan, ang idolatry, ano isusuko mo? Kailangan meron. Kasi yun ang tugon ng isang taong natagpuan ang kanyang kaligtasan. Alam nyo, pag na-discover mo ang Savior mo, talagang gagawin mo ang lahat. May huling kwento ko sa inyo dito sa Bible. Mark 2 verse 4. Nakakatuwa are. Ito, merong paralisado na gusto nilang dalhin sa Panginoon dahil natagpuan nila ang Panginoon. Ay sa sobrang dami ng pumupunta sa Panginoon, hindi sila makapasok. Kaya ang sabi doon, Mark 2 verse 4, they couldn't bring him to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above his head and they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Tingnan nyo, nanira na ng bahay, masundan lang si Jesus. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kaya nyong gawin ang lahat. Masundan mo lang pag natagpuan mo na ang Panginoon. Amen? Kasi pag natagpuan mo ang salvation mo, walang hindi ka kayang gawin. And lastly, huling kwento ko sa inyo, nandito po ba si Edward? Edward Bakay. Nandyan?
Edward, nakapunta ka na ng Korea agad. Ay, nandun pa. Okay. Si Kuya Edward po, napakaganda ho ng kwento nito. Sabi niya sa akin, Pastor, pag si Pastor Ito nagkukwento ng mga iwanan na ambisyo, iwanan na ang paglalasing, ako ay talagang naaalala ko ang buhay ko noon. Dahil nun daw po siya high school at college, sobra siyang exposed sa alak. Dahil doon daw po sa paligid niya, siya daw ho ang runner doon sa looban. Siya ang tagabili ng alak. Ay di bago daw ho bumalik ang alak doon sa kanyang binintahan, halos kakalhati na. Ay, tagabili na. Siya daw basta alukin, shot. Inalok nakakahiya. Kahit daw ho walang pulutan, dadali. Okay. At ang matindi, ang mga ito daw ho, nung mga barkada niya, ay sobrang napapaaway pa kapag mga lasing. Diyan daw ho sa Andox, sino ho may tanda na dito sa ating Andox sa kanto ay dati may restaurant? Wala, ako laang. Pastor BJ. Di ka tandaan nyo may restaurant. Ngayon, bilihan na lang Di ba? Wala na yung restaurant. Nung panahon ho ngayon, nung yung po ay may restaurant, alam nyo, sila daw po lagi ang source ng gulo doon. Lagi daw pong pagka daw may nagkakursunadahan, nakoy, panunto ka na? Nangyari pa nga daw sila inaawat ng pulis. Tapos ang baril napatutok kay Edward. Baril ng pulis napatutok. Ay, alam nyo, ganyan sa sobra daw niyang kalasingan ni hinamon daw niya ng panuntok ang pulis. Ay, anong tindi? Ay, kaya alam ko na ho kung bakit napasara yung Andox. Alam ko na. Edward, kayo yon, ano? Okay. Imagine nyo, take note, si Edward nung panahon na yon, ay matagal na huyang uma-attend sa church. Laging kasama ng kanyang ina. Pero gayon pa din. Pero alam nyo, biyaya ni Lord, nakakilala. Nag-MGR. Na born again ng ayos. Amen? Kaya simula noon, sa biyaya ni Lord, tinigil na daw po niya ang kanyang pag-iinom. At sabi ko, paano mo na itigil? Hindi tinatawagan ka ng barkada. Alay, lahat na ho ng dahilan ay sinabi ko na. Sabi ko, ako hindi makakainom at ako ay may hangover pa. Kahit daw siya hindi lasing. Talagang sinabi na niya na para makaiwas. Hanggang sa dumating daw yung point na yung mga kaibigan niya doon sa Singapore na nakasama niya, sabi sa kanya, ang laki na ng pagbabago mo, Edward. Ibang-iba ka na ngayon. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo kapag natagpuan mo ang iyong kaligtasan, kaya mong isuko ang lahat. Amen? Amen? Kaya kung sa tingin nyo, hindi nyo pa kayang isuko, well, sa biyaya ni Lord, naniniwala ako na ngayong araw na ito, kakayanin mo na. Amen? After knowing na iniligtas ka ng Panginoon sa rat at sa impyerno at dadalhin ka niya sa langit. Amen? Kaya naman worship team, alam nyo, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Di ba? The fact that we are here today, we are hearing the word and we are celebrating, this is something that we need to be thankful of. Okay? Pamilya mo, pagpasalamat mo. Because they are there to take care of you all the time. Kukwentuhan po kami ni Sister Rosie kahapon. Sabi niya sa akin, Pastor, tama yung sinabi mo. Oo't malungkot at may nawala. Pero dito malalaman mo kung gaano kahalaga at kaimportansya ang pamilya. At dapat nating ipagpasalamat kay Lord. Kasi isang tawag ko dyan sa mga kapatid ko, kahit nasa malayo ang mga yan, nagpupuntahan ng mga yan para puntahan ng tatay. Alam nyo, at kami nagkakaroon ng banding ulit ng magkakapatid. Amen? Kaya naman sabi ko, ang saya. Because once you have God in you, dapat ipagpasalamat mo ang lahat ng bagay. Ako lang po'y natuwa kay Sister Rosie kahapon. Hinihimay niya ho lahat ng kapatid niya. Ang mga ari pala'y 10. Madami. Ay mali-mali na ho. Ang sinasabi, may 3 na daw namatay. Ay nabanggit yung isa'y buhay pa. Sabi ng mga anak, buhay pa po ang tatay. Okay. Kaya sabi ko doon, ako po'y blessed. Ako po ay nagpapasalamat kay Lord kasi ang aking nga pong asawa ay buntis uli. Diba? Amen. Amen. Thank you po. It is our 5th child. 5. Ay pag-uwi ko sa bahay, sabi ko sa asawa ko,
Han, tama na ang 5. Ay bakit? Nagkakalimutan pala pagka sa padulo na at pag madami. Okay, dahil si Sister Rosie nalimutan eh. Ano po? So, we need to be thankful for everything. Yung buhay mo dito sa lupa, huwag niyong kakalimutan ang sinabi sa atin ng Corinthians. Walang useless tayong tao kung ang kaya nating paniwalaan ay ang tulong lang ng Diyos sa atin dito sa lupa. Yung tulong ng Diyos hanggang langit, dapat nating paniwalaan. Amen? Kaya let's all stand up. Thank you, Lord. I just Come on, magpa-thank you tayo kay Lord. That grateful heart na meron ka, marunong ka magpasalamat, I think it's best for us to share it to God today. Kung nahihiya kang magtaas ng kamay, it's okay. But if you feel like, Lord, talagang gusto kitang pasalamatan for saving me at niligtas mo ako, taas mo kamay mo kung gusto mo. It's a sign of your surrender and your gratefulness. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. May gagawin tayo. Diyan sa katabi mo, magkwento ka sa kanya ng 2 bagay na gustong-gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon. Sasabihin mo sa kanya, thankful ako sa Panginoon kasi, sabihin mo. Eh, come on, you say it. Kung asawa mo yan, kung kapatid mo yan, magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa Panginoon kasi, sabihin mo yung 2 bagay na gustong-gusto mong ipagpasalamat. 2 ha? With a thankful heart, Amen. with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. With a thankful heart, with a song of praise, with an outstretched Amen. arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. I just want Kalmon, pasalamatan mo si Lord kasi hindi mo na mararanasan yung wrath. Magpasalamat ka kay Lord kasi hindi mo mararanasan ang impyerno. And of course, let's all be thankful to God kasi lahat tayo ay palangit. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Father, this is truly a glorious day, a day wherein we should be very grateful to you. A day kung saan all of us are happy. Lahat kami masaya at uuwing masaya dahil alam namin nandyan ka at ikaw ang nagligtas sa amin sa kapahamakan. Truly, you are our treasure. In Jesus' name we pray. Amen and amen.